Binuksan ni Chunshi ang pinto at sinimulang sigawan ang kanyang asawa na si Lidong. Sinabi, napakasama mo. Pumunta ka lang sa isang hotel kasama ang ibang babae at 7 taon kang nagtatago ng isang lihim na kalaguyo. Deserve mo rin ba ako? Dapat hindi na lang kita pinakasalan. Tumalikod siya at sumigaw pabalik sa kanya, nagtatanong kung bakit hindi siya karapat-dapat sa kanya. Iniisip niya kung ito ba ay dahil sa hindi niya makalimutan ang kanyang unang pag-ibig si Jiching at pinagsisihan niyang pinakasalan siya. Hindi siya nakaimik at gustong humingi agad ng divorce. Hinayla siya nito pabalik, sinandal sa dingding at pilit na hinalikan. Sinubukan ni Chunshi na lumaban, itinulak siya palayo. Sa kasamaang palad, ang madulas na sahig ng banyo ay naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Nataman ang likod ng kanyang ulo at nahimatay nakaupo at naghihintay sa labas ng emergency room. Nagulat siya at hindi makapaniwala na ganito ang nangyari. Naalala niya na kanina lang pauwi mula sa trabaho, nakatanggap siya ng tip na nagche-check-in ang asawa niya sa isang hotel kasama ang isang hindi pamilyar na babae. Nagmamadali siyang lumapit, nagbabalak na mahuli sila sa akto, ngunit nang makinig siya sa labas ng pinto, narinig niya ang mga ito na umuungol na lungkot. Umuwi siya at uminom para malunod ang kanyang kalungkutan. Iyon kaya ang dahilan kung bakit niya ito lihim na pinakasalan. Naalala niya kung gaano sila kasaya noong una silang magmahalan. Biglang bumalik si Lidong. Sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig upang tanungin kung kumusta siya, inilabas niya ang kanyang galit sa kanya. Ang ebidensya ay ang diary ng kanyang asawa na hawak niya. Talagang pinagsisihan daw niya na hindi niya naitago ang kanyang secret lover sa loob ng 7 taon. Kaya ano ang nakalipas na 7 taon sa pagitan namin? Lasing daw siya at hindi nakipagtalo, pagkatapos ay pumasok sa banyo at kung ano ang nangyari ngayon ay nangyari. Speaking of the other woman, siya ay isang sumisikat na aktres na nagngangalang Yuling. Ang mga reporter ay napakabilis na nakakuha ng scoop, kaya ngayon ang balita ay napuno ng mga kwento tungkol sa kanya at kay Lidong. Mahigpit siyang pinagbawalan ng kanyang ama na masangkot kay Lidong. Kahit sino ay maayos, hindi siya. Para naman kay Lidong, gising na siya ngayon ngunit patuloy na nakakaramdam ng kirot sa kanyang ulo. Chun, sinabi niya sa kanya na kahit masakit siya, kailangan pa rin niyang pumunta sa Civil Affairs Bureau bukas para tapusin ang mga papeles. Tinanong niya kung para saan sila pupunta doon magpakasal. 19 years old pa lang siya, first year college student. Paano siya nasa hustong gulang na para magpakasal? Chun, siya ay nasa malalim na pagkabigla. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipag-usap, na unawaan niya na nawalan siya ng memorya at naaalala lamang ang mga bagay hanggang sa edad na 19. Sinabi niya sa kanya na siya ay 29 at ipinagbili pa ang kanyang sarili sa kanya bilang isang katulong sa mga utang ng kanyang ina. Baon na baon sa utang ang kanyang ina, ngunit gumastos pa rin ng labis. Hindi siya makapaniwala na siya ay nagkakahalaga ng pagbebenta. Sinabi niya na dahil siya ang namamahala sa kanya araw at gabi, sulit ito. Tapos may dumating para ibalita na darating si Madam Lin. Chun, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang paglalakbay ng balita ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanya na hinahanap sila ng mga pinagkakautangan ng kanyang ina, kaya kailangan niyang magtago kaagad sa kanya. Ngunit nang makarating na sila sa pinto, bumangga sila sa kanya. Chun, itinulak niya si Lidong pabalik sa silid, isinara ang pinto at lumabas upang salubungin ang kanyang biyenan. Inisip niya lamang kung okay ang kanyang anak, hindi man lang kinikilala si Chunshi bilang kanyang manugang. Dahil sa isang low-profile actress na tulad niya, kaya nag-away ang mag-ina. Ngayon ay sinisi niya si Chunshi sa hindi pag-aalaga sa kanya, sa hindi pagiging mabuting asawa. Chun, napaputok siya ng mariin. Dahil daw sa tutol siya sa kasal nila, kaya nagkaganito at aksidente lang ito, walang may gusto. Idinagdag niya na siya ang kanyang asawa, hindi hiyaya ni Lidong. Malapit nang magkasagutan ang mag-ina nang dumating ang kanyang katulong upang iulat na may hidwaan ang mga shareholders ng kumpanya na kailangang agarang resolbahin, kaya agad itong umalis. Pagkatapos nito, iniuwi ni Chunshi si Lidong at sinabihang manatili na lamang sa guest room at huwag hawakan ang kahit ano sa ibang lugar. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay sumugod siya sa kusina, kumuha ng mga kutsilyo at cutting board at nagsimulang magluto. Nagpa siya si Chunshi na hayaan na lang ito. Sino ang nakakaalam na marunong magluto ang spoiled young master na ito? Kasal na sila at hindi niya alam ito. Sa totoo lang ay medyo gwapo siya at hindi niya sinasadyang ngumiti. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng 7 taong pagsasama, hindi na niya ito nakita sa kusina. Inalok siya ni Lidong ng lasa. Nagulat si Chunshi, masarap ang lasa.
Kung ganoon nga ang kaso, sinabi niya sa kanya na mula ngayon kailangan niyang gawin ang karagdagang tungkulin ng kanyang chef. At pagkatapos na parang hindi sapat ang mga bagay, nagkaroon ng lakas ng loob si Yuling na hanapin si Lidong gamit ang isang mahinang boses. Lidong, o Lidong, lumabas ka rito, may sasabihin ako sa iyo. Ibinagsak ni Chunshi ang chopsticks niya sa mesa, na basag pa ang bracelet sa wrist niya, ganoon na lang ang galit niya. Ginamit ni Yuling ang dahilan para suriin ang kanyang kalusugan at pagkatapos ay ibinalita ang usapin tungkol kay Yuzing, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Mabilis na ipinaliwanag ni Lidong na dati ay kapitbahay niya ang dalawang kapatid na babae, pagkatapos ay hinayla si Yuling palabas upang makipag-usap. Nagtanong siya tungkol sa kalusugan ni Yuzing dahil mayroon itong congenital heart condition. Sinabi ni Yuling na maaaring nasa panganib ang kanyang kapatid anumang oras, kaya gusto niyang imbitahan itong bumisita sa susunod na linggo kapag wala ang kanyang ama dahil sa negosyo. Hindi na siya kumibo at babalik na sana siya sa loob nang hawakan siya nito at kusa itong inakbayan. Naiinis na lang siya. Si Lidong ay bumalik sa loob at si Chunshi ay agad na nagsimulang magreklamo. Siya ay tunay na walang hiya kahit na pumunta dito. Ipinaliwanag niya na ang kanilang relasyon ay hindi tulad ng iniisip niya, ngunit nang makitang hindi ito nakikinig, lumabas siya muli. Nang gabing iyon nagsimulang bumagsak ang nyebe. Sumama ang pakiramdam ni Chunshi kaya kumuha siya ng payong at lumabas para hanapin siya at tinawagan siya pauwi. Pagkabalik, kailangan niyang maligo kaagad kung hindi ay sipon. Ngunit pagkalabas niya ng banyo, nakita niya itong nakaupo sa kanyang kama naghihintay. Nagulat siya at agad siyang hinayla palabas ng kwarto niya. Gusto lang niyang bumawi ng kaunti dahil naniniwala siyang naibenta na niya ang sarili niya rito. Kaya bakit hindi niya magawa? Pero pinalayas pa rin siya sa kwarto. Paalala niya sa kanya nang umalis ito na alalahanin ang set ng pelikula kasama niya bukas. Kinaumagahan, pagkababa ni Chunshi sa kotse, tumakbo ang kanyang assistant sa kanya nagrereklamo. Bakit ka late? Alam mo ba kung anong oras na? Ito ang unang pelikula kung saan ikaw ang bida. Kailangan mong bigyang pansin. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasalita nang makita niya si Lidong. Napatakip ang bibig ng chubby assistant. Hindi siya makapaniwala na handang pumunta si Boss Yan dito. Ang mas nakakagulat ay nakinig pa siya kay Chunshi at bumili ng kape. Sinabi ni Chunshi na siya ang kanyang bagong katulong. Ito ay mas nakakagulat. Tapos lumabas yung male lead ng movie. Pagdating pa lang niya ay pinalibutan na siya ng lahat. Si Ji Ching iyon. Nagmamadaling lumapit si Chunshi para batiin siya. Bakit mo tinanggap ang isang papel sa isang pelikulang tulad nito? Ngumiti siya at sumagot. Dahil ikaw ang bida sa babae, gusto ko talagang mag-artista kasama ka. Narinig ni Lidong ang kanilang pag-uusap. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng sobrang galit. Gusto na lang niyang durugan ang tasa ng kape sa kamay niya. Maya-maya sa makeup room, nakita ni Chunshi si Lidong na napapaligiran ng mga babae. Inis na tinawag niya ito para hawakan ang script para basahin niya. He retorted, "The script is on the table and you have hands, so why do you need to call me?" Pagkatapos ay bumalik siya sa pagngiti at pakikipag-chat sa mga babae. Pagkatapos nito, nakatanggap ng balita ang direktor ng pelikula na naaksidente ang supporting male actor at hindi nakasali. Wala siyang choice kundi palitan siya. Nagkataon nakita niya si Lidong na nakaupong walang ginagawa. Dahil alam niyang katulong siya ni Chunshi, mas nakaramdam siya ng kumpiyansa at ibinigay sa kanya ang tungkulin. Sino ang nakakaalam na ginampanan ni Lidong ang papel ng prinsipe ng buong tapang, handang isakripisyo ang lahat, maging ang sarili niyang buhay para protektahan ang prinsesa. Ngunit ang nakakalungkot na bagay ay ang prinsesang ito, si Chunshi, ay may crush sa prinsipe na ginampanan ni Ji Ching. Binigyan pa niya ito ng good luck charm bago pumunta sa digmaan ang prinsipe. Lahat ng nakakita nito ay pinuri ang mag-asawa na nagsasabing sila ay isang tugma na ginawa sa langit. Si Prinsipe Lidong nang makita ito ay naging mas inis at hindi komportable. Nakilala niya ng pribado ang prinsesa, pinilit siyang halikan at binalaan siya na pag-aari niya ito at huwag nang isipin ang prinsipe. Sa oras ng pahinga, dumating si Ji Ching upang anyayahan si Chunshi na kumain. Gusto silang pigilan ni Lidong ngunit walang dahilan, kaya kinailangan niyang tiisin ito sa pagkabigo. Pagkatapos, ang iba pang mag-asawa ay pumunta sa isang magarbong restaurant na parang nagde-date sila, habang kailangan niyang umupo sa set at kumain ng isang box lunch. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagalit, kaya walang kahihiyang pinuntahan niya ang kanilang pagkain.
Pilyong ngumisi siya, sinabing nandoon siya para subukan ang kanyang pagkain para sa lason, kaya sinundot niya at pinipitas ang bawat ulam. Kinain pa niya ang lahat ng cake na espesyal na inihanda ni Jiqing para sa kanya. Matapos kainin ang buong mesa at umuwi kasama si Chunshi, nakita niyang gutom na ito kaya nagluto siya ng pansit para sa kanya. Ngunit nang sabihin niya sa kanya na subukan ito para sa lason, hindi na siya nakalunok ng isa pang kagat. Kita mo, wala nang away sa pagkain, okay? Kinaumagahan, maliwanag at maaga, dumating sa bahay si Boss Lin, ang ina ni Lidong, upang hanapin ang kanyang anak. Nakita niyang hinihimok siya ng kanyang ina na pumunta sa kumpanya. Masisisi lang niya ito dahil sabik na sabik siyang kumita ng pera para sa kanya, kinukuha ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang anak para gastusin sa mga designer goods. Anong klaseng ina ka? Si Boss Lin ay parehong natigilan at nabigla, hindi maintindihan kung ano ang daldal ng lokong ito. Nagalit si Lidong sa kanyang ina kaya lumabas siya. Pero sa pag-iisip, naramdaman din niyang kakaiba ang kanyang amnesia. Tiyak na may itinatago sa kanya ang kanyang ina at si Chunshi. Pagkatapos ay pinilit ni Boss Lin si Chunshi na ipaliwanag ang sitwasyon. Kinailangan niyang aminin ang kalagayan ni Lidong, ang kanyang amnesia, at naaalala lamang niya ang mga bagay hanggang sa edad na 19. Pinili niyang sabihin na siya na ngayon ang kanyang katulong. Gusto ni Boss Lin na dalhin ang kanyang anak sa ibang bansa para ipagamot at hinimok si Chunshi na makipagdiborsyo. Nagalit si Chunshi at sinabing kung hindi dahil sa kanyang aksidente ay naghiwalay na sila. Dahil lang sa sinabi ng doktor na huwag siyang magalit o may kahihinatnan, kaya kailangan niyang tiisin ito. Walang choice si Mrs. Lin kundi tanggapin ito. Maaari lamang niyang bigyan ng babala si Chunshi na huwag hayaang mangyari ang anumang bagay o hindi niya ito pakakawalan. Samantala, umalis si Lidong para makipagkape kasama si Yulang. Sinamantala niya ang pakikipag-away kay Chunshi, hinawakan ang kamay nito at iminungkahi na makipag-ayos sa kanyang kapatid dahil sa tuwing nakikita siya nito, takot na takot siya kay Chunshi. Nang matapos siyang magsalita, dumating si Chunshi. Hindi siya nagdalawang isip na magbuhos ng isang tasa ng milk tea sa kanyang ulo. Ang pagdaragdag ng gatas ay hindi nagbabago sa katotohanan na siya ay isang babae pa rin. Pagkatapos noon, hinailan ni Chunshi si Lidong palabas ng kafe. Tumanggi siyang makinig at hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Sobra talaga. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. She could only say na now you're my assistant, you have to listen to me. Ngunit ang kadahilanang ito ay masyadong mahina. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sinabi niya kung umalis siya, hindi siya dapat bumalik, at pagkatapos ay hindi niya pinansin bawat isa ay pupunta sa kani-kanilang mga landas. Hanggang sa gabi, pag-alagala ng walang patutunguhan, hindi sinasadyang nakasalubong ni Chunshi ang isang grupo ng mga mag-aaway na binata na may masamang intensyon. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang magpadala ng distress call kay Lidong bago siya pilitin sa isang maliit na eskinita. Sa kabutihang palad, si Lidong ang bayani ay dumating sa oras upang iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa. Magwala ka, kaya ko kayong lahat mag-isa. Ngunit kahit na ang pinakamahusay na mga bayani ay nagtagumpay. Hinampis niya ng tubo ang ulo, ngunit nagawa pa rin niyang mapabagsak ang mga tulisan. Binuhat niya pa si Chunshi pauwi na parang wala lang. Pagbalik sa bahay, agad niyang nilagyan ng benda at nilagyan ng gamot ang mga sugat nito. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa ospital, ngunit tumanggi siya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya na siya ay walang ingat at dapat tumawag ng pulis. Kakayanin daw niya ang 20 pa at sinubukan pa niyang tumayo para patunayan ito sa kanya, pero masakit ang buong katawan niya. Tinulungan niya itong makaupo. Nagkatinginan silang dalawa at dahan-daang lumapit. Nang malapit nang mangyari ang isang malaking pagsabog, tumigil si Chunshi sa oras at hinimok siyang matulog. Pumunta silang dalawa sa magkahiwalay nilang kwarto, pero parang telepathically ang komunikasyon nila. Natatakot siya na may naalala siya habang tinatanong niya ang sarili, iniisip kung posibleng magkagusto siya sa isang tulad ni Chunshi. Kinaumagahan, pagdating ni Chunshi sa set ng pelikula, tumakbo ang chubby na assistant sa kanya, umiiyak, bakit mo sinaktan ang isang tao? Nawalan ka ng isang babaeng lead role. Natarante si Chunshi. Sino ang nagnakaw ng kanyang trabaho? Sinabi sa kanya ng assistant na si Yuling iyon. Nang marinig ito, ayaw na ring ipagpatuloy ni Lidong ang paggawa ng pelikula, ngunit pinagalitan siya. Sa tingin mo ba pwede ka na lang umalis? Kailangan mong magpatuloy sa pakikilahok. Dumating ang eksena kung saan itinaya ng prinsipe ang kanyang buhay, ngunit matapos makitang tumakbo si Prinsesa Yuling at humingi pa ng yakap, hindi na niya kinaya.
Tumakbo palabas ang direktor at pinagalitan siya. Napag-alitan din si Chunshi dahil hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang assistant. Kinailangan niyang kausapin siya ng matamis para tapusin ang eksena at haharapin nila ang lahat sa ibang pagkakataon. Kita nyo kapag nagsalita ang amo na babae marunong siyang makinig. Nang gabing iyon umupo si Chunshi para basahin ang script at naalala niyang tinanong niya ang chubby assistant. Nalaman niya na nakilala ni Yuling si Shiching at ilang iba pang mga koneksyon at napunta sa papel. Pagkatapos ay sinabi ni Lidong na gusto niyang lumahok sa propesyonal na pag-arte para kumita ng pera para bayaran siya ngunit hindi siya pumayag. Nagtatampo siya at ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. Tumawag siya ng ilang tao para humingi ng impormasyon at nalaman niyang may hiwalay itong bahay na itinago niya sa kanya. Pumunta si Chunshi sa bahay para tingnan kung may tinatago siya sa loob. Naghihinala siya at nagtataka siya kung bakit gusto niyang bayaran siya nito ngunit ayaw niyang kumita siya ng pera. Hindi kaya nagustuhan niya ito. Pagkasabi nito inipit siya nito sa sofa. Habang tumitindi ang mga pangyayari tumawag ang kanyang ina at sinabing may malaking nangyari sa kumpanya at kailangan niyang dumalo sa board meeting bukas. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag iniwan siyang mag-isip ng mga bagay-bagay. Iniisip ni Chunshi na kung pupunta siya sa pulong na kumikilos ng ganito malalantad ang lahat. Ano ang dapat niyang gawin? Agad siyang tinanong ni Lidong kung ano ang mali. Mabilis na nakaisip si Chunshi ng isang hindi inaasahang plano. Sinabi niya na mayroong isang kumpanya na kumukuha ng isang tao upang gumanap ng isang dominante mayabang na chairman at perpekto siya para sa tungkulin. Ngunit ang problema ay ito ay isang komersyal na kaganapan hindi paggawa ng pelikula. Nagtanong siya tungkol sa sweldo at itinaas niya ang 5 daliri nag-aalangan at natatakot na baka isipin niyang ito ay napakaliit. Sinong nakakaalam na magugulat siya? 50,000 yuan. Ganon karami. Sinabi niya na hahatiin nila ito ng 20-80. He gets 80, she gets 20. Tumanggo siya at pumayag agad sa deal. Pagkatapos noon pinuntahan niya ang kanyang ina para makipag-ayos. Kung tutuusin kung gusto niyang dumalo si Lidong sa pulong kailangang may kabayaran. Humingi siya ng 50,000 at pumayag siya kaagad. Ngunit hindi lang iyon. Mayroong ilang maliliit na extra isang high-end na van isang 5-star na hotel. Naglalaro talaga siya. Galit na galit ang biyenan sa kanyang manugang ngunit kinailangan niyang lunukan ang kanyang pagmamataas at tiisin para magawa ang mga bagay-bagay. Kinabukasan dinala niya si Lidong sa isang silid para pumili ng damit. Nagtataka siya kung bakit marami itong damit na panlalaki. Sinabi niya na kinalekta niya ang mga ito. Hindi niya akalain na kapag isinuot niya ang suit na pamilyar sa kanya ay maduduwag siya nito. O at kailangan niya ng kurbata. Masaya siyang pumunta para kumuha ng itali para sa kanya. Lumapit muli silang dalawa sa isa't isa at halos mawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Dali-dali siyang kumuha ng relo at isinuot sa kanya. Nakabihis na lahat oras na para kumita ng pera. Kumpiyansa na pumasok si Chairman Yin sa board meeting. Ito ay isang pangunahing pakikipagtulungan para sa kumpanya sa larangan ng pelikula. Walang pahiwatig ng pagdududa mula sa board tumayo si Lidong at nagbigay ng kanyang presentasyon. Kasunod ng mga pahiwatig ni Chun ibinigay niya ito sa pamamagitan ng isang Bluetooth earpiece. Ngunit makalipas ang ilang sandali nagkaroon siya ng matinding sakit ng ulo at sa pagkabigo natanggal ang earpiece. Parehong ang kanyang ina at Chun siya ay nag-aalala hindi alam kung ano ang gagawin. Pero swabe pa rin ang presentation niya parang nilunok niya ang bawat salita. Pagkatapos nagsimula siyang magtaka kung bakit alam niya ito. Agad niyang hinarap si Chunshi tinanong kung may tinatago ba ito sa kanya. Napagtakpan lang niya ito sa pagsasabing napakaraming pelikula ang napanood niya at pumasok na ito sa kanyang isipan. Ngayong tapos na ang trabaho at natanggap na ang pera gusto na lang niyang umalis kasama siya sa lalong madaling panahon. Ngunit patuloy siyang sumasakit ang ulo nahihilo at nahimatay. Nang magising siya hindi niya maalala kung bakit siya nasa ospital. Nang marinig niyang hinimatay siya naalala niya ang pagpupulong. Kaya ganoon pa rin ang memorya niya. Nakahinga siya ng maluwag balak niyang tawagan ang doktor. Ngunit pinigilan niya ito at gusto niyang umuwi kasama niya. Habang kinukumpleto niya ang mga papeles sa paglabas naghintay siya sa pasilyo. Bigla niyang nakita si Yuzong at tinawag niya ito para magtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Maaari lamang siyang humingi ng paumanhin sa hindi nila appointment upang makita ang mga kwadro na magkasama. Nataranta lang si Yuzong at hindi niya naalala ang sinasabi ni Lidong.
Sa sandaling iyon dumating si Chunshi na may dalang mga papeles sa paglabas. Nang makita siyang nakikipag-usap kay Yuzong sumakit ang puso niya at nabitawan pa niya ang mga papel nang hindi niya namamalayan. So ito pala yung secret lover na binanggit niya sa diary niya. Ang ganda niya talaga, perfect match sila. Dumating si Yuzong upang batiin si Chunshi at yumuko para kunin ang mga papel para sa kanyang ngunit mabilis na kinuha ito ni Lidong. Formal na binati ng magkabilang panig ang isa't isa. Sa tuwing kakausapin niya si Yuzong namumungay ang mga mata nito na para bang iiyak na siya. Pagkatapos noon hindi na nagsalita pa si Chunshi. Pagbalik sa bahay tinanong niya siya kung ano ang mali. Nagsalita siya sa wakas. Bakit hindi mo kasama si Yuzong? Perfect match talaga kayong dalawa. Nakangiti niyang sagot na kababatang kapatid lang ang nakikita ko sa kanya. Lalong nalungkot si Chunshi nang marinig iyon. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Inalok pa niya ito na ipagluto siya ngunit tumanggi ito. Paano siya makakain ng kahit ano ngayon? Pumasok siya sa kanyang silid upang mag-isip, hindi pinansin ang pagtawag nito sa labas. Sinabing bibili siya ng kahit anong gusto niyang kainin ngunit hindi siya nag-abalang sumagot. Nalungkot siya, binalikan niya ang mga dati nilang alaala na lalong nagpalungkot sa kanya. Pagkatapos ay tumunog ang doorbell. Malapit na pala si Jiqing kaya nagtanong-tanong siya at dumaan para bisitahin siya. Hindi niya maimbitahan ang panauhin ngunit bago pa man nito maiinit ang kanyang upuan kinausap siya nito. Pinagbalikan tayo ng tadhana. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Bago siya makapag-react bumalik si Lidong bitbit ang isang basket ng mga grocery na binili niya lang para ipagluto siya ng hapunan. Nang makita ang eksenang ito nagalit siya at hinawakan ang kamay nito, gustong sipin si Jiqing palabas ng bahay. Hinayla ni Jiqing ang kanyang kamay at pinagalitan siya, sinabing katulong lang siya kaya paano siya nakikialam sa negosyo nila ni Chunshi. Sagot ni Lidong, alam mo ba kung ano ang relasyon natin? Naalala niya ang mga sinabi ni Yuling kanina na sinasabing magkasintahan sina Chunshi at Lidong. Kung nakipagtulungan siya sa kanya para makuha niya si Lidong magiging kanya si Chunshi. Muli niyang tinanong si Chunshi na kumpirmahin ano ang relasyon ninyo ni Lidong. Pero nanatili siyang tahimik. Nagalit si Jiqing at umalis. Lumingon si Chunshi at pinagalitan si Lidong, nagtatanong kung baliw ba siya para sabihin iyon. He fired back, lumabas lang ako para mamili ng ipagluluto mo at naghatid ka agad ng ibang lalaki pa uwi. Ano pa ang dapat mong sabihin? Walang salita si Chunshi. Sabi niya katulong ka lang, anong karapatan mong kontrolin ako? Pagkasabi nito bumalik siya sa kanyang silid na iwan itong nagngangalit. Itinapon niya ang basket ng pagkain kaya nagutom ang lahat. Kinaumagahan kumatok siya sa kanyang pintuan, humihingi ng paumanhin sa pagiging hindi makatwiran at sa kanyang pagkagutom. Ngunit kumatok siya at walang sumasagot. Sa pag-aalalang may nangyari sa kanya binuksan niya ang pinto at nagmamadaling pumasok ngunit wala siya roon. Pagkatapos ay nakita niya ang kabinet ng relo. Na-curious siya at naalala niyang may kahon sa loob. Binuksan niya ang kabinet at inilabas ang kahon at nagsimula na namang sumakit ang ulo niya. Pero ang mas nakakagulat, binuksan niya ito at may nakitang marriage certificate sa loob. Titingnan na sana niya ito nang tumakbo si Chunshi mula sa kung saan at sinubukang agawin ngunit hindi niya magawa. Tinanong niya ito kung bakit kung kasal sila gumagastos siya ng pera para suportahan ang isang tulad niya. Ang gulo talaga ng mga showbiz girls ha. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang kanyang asawa, hinahayaan siyang kumilos ng ganito. Wala na raw mukha ang taong iyon para kontrolin siya. May iba na siyang nasa puso pero sweet-tailed pa rin siya sa pagpapakasal. Pagkatapos ng 7 taong pagsasama siya ay palaging tapat habang siya ay nagdala ng isang babae sa isang hotel na nakakagulat. Nang marinig ito binago ni Lidong ang kanyang himig at isinumpa ang kanyang asawa bilang isang hamak. Tinanong kung nasaan siya upang mabayaran niya ang marka para sa kanya. Namatay na raw ang taong iyon kasama ang babaeng karelasyon niya. Sinindihan ni Lidong ang sertipiko ng kasal. Hindi siya napigilan ni Chunshi dahil mabilis itong nasunog. Naalala niya ang mga masasayang sandali nila ni Lidong noon kaya talagang naging abo ito. Kinabukasan sa set ng pelikula sinamantala ni Shichin ang pahinga para makipag-chat sa kanya. Naalala pa niyang bilhan siya ng kape. Natagpuan ito ni Lidong na lubhang nakakairita. Bakas pa rin sa bibig niya ang pekeng dugo mula sa eksenang inarte niya pero wala pa rin siyang pakialam. Humingi na rin ng tawad si Chunshi sa kanya. Sabay silang nag-rehearse ng script na parang walang nangyari. Nakakadismaya talaga. Hinayla ni Lidong si Chunshi sa tabi at hinarap siya. Gusto mo na ba si Shichin?
Tatanggi na sana siya pero nang makita ang nakakainis nitong mukha umamin na lang si Shi. Oo nga naman, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang gwapo, talented at sikat na tulad niya. Sinabi niya sa kanya na siya ay mababaw at parang bata pagkatapos ay sumugod upang hanapin ang manager sa crew ng pelikula. Noong isang araw tinitigan siya nito at inalok siya ng kontrata ngunit tumanggi ito. Ngayon gusto niyang maging masikat kaysa kay Shichin. Nangako siyang tutulungan siyang makamit ang kanyang layunin. Pagkatapos noon dinala siya nito para makilala si Boss Fan. Sinabi niya na ipinapakilala niya siya sa isang bagong deal na mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Nang marinig niya ang pangalang Lidong medyo natarante si Boss Fan pero nasabi niya sa sarili niya na baka nagkataon lang iyon. Ngunit nang pumasok ang tao nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Hindi ba ito si Chairman Yan? Dati kapag nakilala siya kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo at maging sunod sa urine. Pero ngayon nandito si Chairman Yan na gustong maging isang profesional na artista. It must be a act, dapat gusto niyang maranasan ang buhay. Pagkukunwari lang para masubukan ang katapatan niya. Sinabi ni Boss Fan sa kanyang sarili na kailangan niyang makipagtulungan ng buo at makipaglaro. Agad siyang pumayag na pumirma sa kontrata anuman ang hinihingi ni Lidong. Sa partikular hindi lang siya gagawa ng anumang mga romantikong eksena paghalik o kung hindi man sa sino man maliban kay Chinchi at pagkatapos ay hindi siya magpapakalat ng chismis para i-promote ang pelikula maliban kung kasama ito ni Chinchi. Hindi man lang alam ni Boss Fan na si Chinchi ay isang hindi sikat na artista sa sarili niyang kumpanya. Pagkatapos nito agad niyang ibinigay ang Super VIP project sa bagong aktor at nag-organisa ng public press conference. Sa sandaling marinig ni Chinchi ang balita sinubukan niyang kontakan siya ngunit hindi siya sumagot. Kung nalaman ito ni Boss Lin tiyak na tapos na siya. Nagsimula na ang press conference. Sinubukan ni Chinchi na tawagan si Lidong ngunit siya ay walang awa na pinalayas. Ngayon kung tumama ang balita ay tapos na. Isang paraan lang ang naiisip niya. Kailangan niyang makahanap ng balita na mas mainit pa. Tumawag siya kay Jiching para humingi ng tulong. Makalipas ang ilang sandali nakatanggap ang mga reporter ng tip na ipinahayag sa publiko ni Idol Jiching ang kanyang nararamdaman para sa hindi kilalang aktres na si Chinchi. Lumingon ang mga reporter at hinanap si Chinchi para sa isang interview. Narinig ito ni Lidong at iniwan ang press conference para hanapin siya. Tulad ng maraming tao na nagtatanong tungkol sa kanyang relasyon kay Jiching hinayla siya ni Lidong sa isang tabi. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Galit na sabi niya, hindi mo ba nababasa ang balita? Bakit ka pa nagtatanong? Well kung gayon hiling ko sa inyong dalawa ng isang mahaba at masayang buhay na magkasama. She glared at him and snapped, kung hindi dahil sa gulo na ginawa mo hindi ko na kailangang gawin ito. Ngayon bakit kailangan niya itong kausapin? Malinaw na sa simula pa lang dahil sa kanya kaya siya nasa gulo. Muling nagalit ang dalawa, kanya-kanyang lakad. Sa panig ni Jiching galit na galit ang kanyang manager. Bakit niya hahayaang maapektuhan ng walang pangalan ang kanyang career? Maliwanag ang imahe ng isang lalaking Diyos ay nangangailangan ng malaking babaeng fanbase. Pero ngayon kahit anong sabihin niya wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay humingi ng tulong si Chinchi. Noong gabing iyon sabay silang naglakad at nag-usap. Sinabi ni Chinchi na ang mga bagay ay masyadong apurahan na maaari lamang niyang hilingin sa kanya na tulungan siya at hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw sa telepono. Si Lidong ay nasa bahay na naghihintay sa pagbabalik ni Chinchi. Muli niyang binasa ang balita at napagtanto na ipinahayag lamang ni Jiching sa publiko na siya ang kanyang unang pag-ibig, hindi na sila ay nagde-date. Kaya't ano ang dapat pagselosan? Ito ay nakaraan lamang. Ang kasalukuyan ang mahalaga. Pero kakaiba bakit siya na late at hindi pa umuuwi. Kinuha niya ang phone niya para tawagan siya pero hindi niya ito sinasagot. Tinawagan niya si chubby assistant para tanungin kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na bukod sa set ng pelikula hindi na siya pumunta kahit saan at ngayon pa lang ay kasama niya si Jiching. Nang marinig ito agad niyang tinawagan si Jiching at nalaman na umalis si Chinchi kanina. Pareho silang nag-aalala at galit na hinanap siya. Agad na natagpuan ni Lidong ang kanyang phone charm. Nandito siguro siya sa isang lugar. Sa sandaling ito nagising siya na nakatali ng mahigpit sa isang sofa sa isang sira-sirang lumang bahay. Bamuka ang bibig niya kaya hindi siya makatawag ng tulong. Sinabi ng kanyang kidnapper na ang taong umupo sa kanya ay labis na napupuot sa kanya at nais siyang magdusa. Kaya saan sila magsisimula?
Nang bumunot siya ng 10 sentimetro na kutsilyo para takutin siya, nabangga ni Lidong ang kanyang sasakyan sa dingding. Ang isa pang bayani sa pinangyarihan ng pagsadyop si Lidong ay buong tapang na humakbang sa kabila ng katotohanan na ang tao ay may hawak na sandata. Sinipa niya ito na half-dead kaya mabilis niyang inilipat ang target kay Chinshi. Nang makita ito, ginamit ni Lidong ang kanyang hubad na kamay upang harangin ang kutsilyo para sa kanya at binigyan ng panibagong sipa ang lalaki dahilan para tumakbo siya palayo. Ang halo ng bida ay talagang buffang sa kanya. Balak sana niyang tumawag ng pulis ngunit ayaw na itong ituloy pa ng dilag at gusto na lang niyang umuwi para balutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay niyakap ni Lidong si Chinshi at sinabing uwi na tayo. Kaunting panahon lang ang lumipas at 2 beses na niya itong nailigtas sa panganib. Maya-maya pa tumakbo si Jiqing sa pinangyarihan ngunit wala na siya roon, tanging ebidensya lamang na siya ay nailigtas. Tumakbo si chubby assistant para iulat na ligtas na nakauwi si Chinshi. Pareho silang masaya at gustong bisitahin siya ngunit si Jiqing ay apurahang pinaalis para magtrabaho at hindi maaaring lumiban. Si chubby assistant ay kailangang pumuntang mag-isa. Nalungkot din siya dahil kapag kailangan ni Chinshi ng tulong wala siyang magagawa. Sa sandaling ito binabalutan ni Chinshi ang sugat ni Lidong. Malinaw na nagpapasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanyang buhay ngunit kailangan pa rin niyang pag-alitan siya dahil sa kalokohang pagharang nito sa kutsilyo para sa kanya. Wala raw siyang masyadong iniisip, ayaw lang niyang masaktan siya. Pagkasabi nito lumapit siya na may gustong kapalit ngunit pinili ni chubby assistant ang eksaktong sandali na iyon para buksan ang pinto at sirain ang mood. Sinabi niya kay Chinshi na tawagan si Jiqing kung hindi ay mag-alala siya. Pagkatapos ay inanyayahan niya silang dalawa na magpatuloy at isara ang pinto ngunit paano sila? Kahit nasugatan siya, pumunta pa rin silang dalawa sa set ng pelikula gaya ng dati. Si Chinshi ay binati at inalagaan din ng lahat pagkatapos ng insidente habang si Lidong ay pinaalis. Dumating din si Jiqing para makita si Chinshi para tingnan siya. Labis siyang nag-aalala at gusto pa niyang personal na ihatid siya papunta at pauwi sa trabaho mula ngayon ngunit tumanggi siya. At ang taong tumawag kay Lidong ay walang iba kundi si Yuling syempre. Sinamantala niya ang pagkakataon na pukawin ang kaldero, patuloy na binibigyang diin ang hindi maliwanag na relasyon sa pagitan ni Chinshi at Jiqing. Agad niyang sinabi ang kanyang posisyon, sinabing nakita niya lamang siya bilang isang nakababatang kapatid at tumalikod upang umalis. Ngunit ang babaeng ito ay walang kahihiyan at tumakbo upang yakapin siya ng mahigpit mula sa likod, hindi binibitawan. Sa sandaling iyon dumating si Chinshi at Jiqing. Nakita niyang hindi ito kasiya siya at nagseselos din kaya nakipag-ugnayan siya kay Jiqing at inanyayahan itong mag-ensayo ng script. Sinabi ni Lidong na nakita niya si Yuling bilang isang nakababatang kapatid na babae ngunit inakbayan din niya ito para gumanti kay Chinshi. Kaya lang nasaktan nila ang isa't isa. Kinabukasan sa set nagharap muli ang dalawang lalaki sa isang eksena sa pagitan ng ikatlong prinsipe at prinsipe. Sa pagkakataong ito ang babaeng pinag-aawayan ay si Yuling ngunit habang nag-uusap sila parang si Chinshi ang kanilang pinag-uusapan. Oo naman, lumaki ang hidwaan. Umirap si Lidong, pinagalitan si Jiqing, sinabing isa lang siyang first love. Ano ang malaking bagay? Tapos mag-aaway na silang dalawa. Galit na galit ang direktor at tumakbo palabas para ayusin ang score sa kanilang dalawa ngunit napatigil siya. Sinong nagsabi sa kanila na sikat na sila at mga layaw na artista na hindi matouch? Sa oras ng pahinga muling lumapit si Jiqing kay Chinshi upang makipag-chat sa kanya ng mas malapit. Galit na galit si Lidong ngunit wala siyang magawa. Lumapit si Yuling at hiniling sa kanya na buksan siya ng bote ng tubig. Ginawa niya ito nang hindi sinasadya, nang hindi nag-iisip. Sino ang nakakaalam na makikita ni Chinshi ang eksenang iyon at magseselos? Galit siyang lumakad at sinasadyang mabangga si Yuling at pagkatapos ay pinagalitan pa siya ni Lidong kaya lalo siyang nagalit. Matapos ang paggawa ng pelikula dumating si Jiqing upang imbitahan si Chinshi na manood ng sine. Kasabay nito sumugod si Yuling para imbitahan si Lidong sa hapunan. Parang walang gustong sumuko, gustong i-provoke ang isa kaya tinanggap nilang dalawa ang mga imbitasyon. Ngunit nang sila ay umalis nagbago ang isip ni Chinshi. Ginamit niya ang dahilan ng pagiging pagod at nais na mag-reschedule para sa isa pang araw. Well, ayaw ni Jiqing pero kailangan niyang tanggapin. Ganoon din ang ginawa ni Lidong. Gumawa siya ng ilang hakbang at pagkatapos ay iniwan si Yuling. Tapos nagkita silang dalawa sa bahay.
Sa sandaling si Lidong ay naglalagay ng instant noodles sa kanyang bibig upang makaiwas sa gutom, si Chinchi ay sarkastikong nagtanong kung bakit kailangan niyang umuwi at kumain ng noodles kung siya ay dapat na may kasamang hapunan. Gutom na daw siya kaya extra lang ang kinakain niya. At ano ang tungkol sa kanya? Bakit siya umuwi kung nanonood siya ng sine? Naubusan daw ng battery ang phone niya kaya bumalik siya. Hindi nila ito sinabi ngunit alam ng lahat na ang ibang tao ay hindi nakipag-date. Nakangiti lang sila ng kontento. Kinabukasan sa launch event para sa Super VIP project, inimbitahan ni Boss Fan sina Boss Lin at Boss So. Ang Boss So na ito ay ama ni Yuling mga kasama. Sarcastic na bati ng dalawa. Tinanong ni Mrs. Lin kung bakit niya masyadong pinalayaw ang kanyang anak na babae kaya hinayaan niya itong makilahok sa madilim na tubig ng industriya ng entertainment. Medyo naiinis si Boss So pero ngumiti pa rin ito. Sino ang nakakaalam na ipapakilala ni Boss Fan si Lidong bilang bagong artist ng kumpanya na ikinatigilan at pagkatapos ay nahihiya na gustong humanap ng butas na gagapang. Sumandal si Boss So at tinanong siya. Karaniwan si Chairman Yin ay hindi kailanman lumalabas sa publiko. Sino ang nakakaalam na kailangan niyang lumabas at maghanap buhay ng ganito? Napahiya si Mrs. Lin kaya tumakbo siya para harapin si Chinchi. For her to explain, she started insult her. Meron na raw isang artista ang pamilyang ito. Hindi pa ba sapat iyon? Lubusang nagbago ang mukha ni Chinchi. Alam niyang hindi siya nito gusto ngunit sa pagkakataong ito ay lumampas na siya. It was her own entertainment company that signed a contract with him and she didn't even know it. Isang ordinaryong artistang katulad niya, ano kaya ang posibleng malaman niya? Pinuna niya ang kanyang hindi makontrol ang kanyang asawa, hinahayaan itong gumawa ng mga kabaliwan habang siya ang chairman ng kumpanya. Habang tensyonado ang mga pangyayari, lumapit si Yuling, sinasabing hinahanap niya si Lidong. Agad na sinabi ni Chenchi na siya ay mahusay nagsasaya, nakikipag-party at nanliligaw sa mga babaeng katulad niya kaya ano pa ang gusto niya. Sinabi ni Mrs. Lin na ang pamilya Yin ay hindi pinalad na nakapag-asawa ng isang manugang na katulad niya. Sinabi rin ni Chenchi na nalinlang siya sa matamis na usapan ni Lidong na gustong pumasok sa pamilya Yin. Natigilan si Yuling at nagtanong, kasal na ba kayong dalawa? Sabay na sabi ng mag-ina, oo, matagal na kaming kasal. Gustong umalis ni Yuling na tulala. Pagkatapos nito bumalik si Lidong, nakita ang kanyang ina na pinapagalitan si Chenchi. Nagmamadali siyang pumasok para hilahin ang kanyang ina, sinabing kumikita siya ngayon para sa kanya kaya hindi na niya dapat abalahin pa si Chenchi. Hiniling ni Mrs. Lin na payagan siyang magpasalida ng mga pelikula na ang kanyang kakarampot na kita ay walang halaga. Ngunit sa pag-iisip, sinabi ng doktor na ang pagpilit sa kanya na alalahanin ang nakaraan ay isang malaking pagkabigla at maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Kaya sumuko na siya, pagod na magsabi pa. Matapos ang galit na pag-alis ng kanyang ina, tumakbo si Lidong upang humingi ng tawad kay Chenchi, ngunit pagod na siyang magsalita at tahimik na pumasok sa loob. Umuwi si Yulang. Pagdating niya, nakita niya ang kapatid niyang si Yuzhang. Masasabi lang niyang may asawa na si Lidong at nahimatay. Pagkagising, kahit pinayuhan siya ng ate niya, hindi pa rin siya nakinig. Iniisip niya na napilitan lang itong magpakasal pero mahal niya ito. Sa totoo lang, walang normal kapag nagmamahalan. Sa araw ng premiere party ng pelikula, lahat ay nagtataka kung bakit hindi nila makita ang male lead si Jiqing at ang female lead si Yulang. Ang ilang mga tao ay nagsabi bakit ang isang VIP bilang Jiqing ay lilito sa isang maliit na kaganapan. Kahit ang pelikulang ito, tinanggap lang niya ito bilang konsiderasyon, nagpapababa. Pagkatapos may gustong mag-alok kay Chenchi ng inumin, ngunit agad silang pinigilan ni Lidong at ininom ito para sa kanya. Nang pinaalis niya ang bisita, si Chenchi ay tinawag ni Jiqing upang salubungin siya sa rooftop. Nang makita siyang dumating at tila nilalamig, hinubad niya ang suot na jacket at isinuot sa kanya. Tapos binigyan niya siya ng surprise gift. Noon lang hinanap ni Lidong si Chenchi. Dumating siya at nakita niya silang dalawa na nagtatawanan at nag-uusap, nanonood ng fireworks together very romantically. Hindi lang iyon, binigyan din ni Jiqing si Chenchi ng magandang kwintas. Hindi na nakayanan ni Lidong na manood at ayaw silang maistorbo kaya tahimik siyang umalis. Nagsimulang ipahayag ni Jiqing ang kanyang nararamdaman at ang kanyang panghihinayang sa pakikipaghiwalay sa kanya noon para ituloy ang kanyang karera sa ibang bansa. Ngayong mayroon na siyang tiyak na posisyon, ngunit tunay na nag-iisa at walang laman, mahal pa rin niya ito at taos-pusong nais na makapiling siya. Bahagyang ngumiti si Chenchi at tumanggi.
Ang kanyang starlight ay pag-aari ng maraming mga babaeng tagahanga kabilang siya kaya hindi siya maaaring kabilang sa kanya lamang. Tinanggihan niya ang regalo pati na rin ang kanyang damdamin pagkatapos ay ibinalik ang kanyang jacket at umalis. Hinanap ni Chenchi si Lidong at nakitang lasing na ito. Paano niya nainom ang sarili sa ganitong estado? Nakita niya ito na pangiwi ni yakap at umiyak. Sa wakas dumating ka para ihatid ako pauwi. Maya-maya pagdating nila sa bahay ibinaba siya nito sa sofa ngunit hinayla siya nito palapit. Tinanong niya kung bakit napakalapit niya kay Jiching. Ganoon ba siya kagusto sa kanya? Paano ang pagiging first love? Nagkaroon din siya ng first love. Bahagyang nalungkot ang mukha ni Chenchi at sinabing alam niya pagkatapos ay tumayo. Sinabi niya na ang kanyang unang pag-ibig ay siya ngunit hindi siya naniwala sa kanya. Hinayla siya nito sa kanyang mga bisig at nahulog silang dalawa sa sofa. Sinabi niya na gusto niya siya at hinding-hindi siya sasaktan tulad ng ginawa ng yumaong asawa. At sa isip ni Chenchi naisip niya bakit iba ang 19 anyos na si Lidong sa asawang dati niyang nakilala. Pagkatapos ay nahulog sila sa isa't isa at si Jiching pagkatapos tanggihan ay umuwi upang uminom upang lunurin ang kanyang kalungkutan. Pagtingin niya sa kwintas na nasa mesa naalala niya ang pagkakataong tinanggihan siya nito. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang nalulungkot. Ito ay isang kaso ng hindi mo alam kung ano ang mayroon ka hanggang sa mawala ito. Nung down pa lang yung guy may tumawag para yayain siyang umarte sa isang pelikula. Mala sa pag-ibig swerte sa career iyon dapat ang kanyang kapalaran. Sa gilid ni Chenchi at Lidong hindi sila nagigising hanggang tanghali. Pagmulat pa lang niya ng mata ay laking gulat niya sa kalokohang ginawa nila kagabi. Ngayon hindi uubra ang pagsasabi na maling kwarto ang pinuntahan niya dahil sa oras na iyon lasing siya ngunit hindi. Pinilit niya itong aminin kung ano ang nangyari sa pagitan nila ngunit itinanggi niya ito at ayaw niyang managot. Mula sa sandaling iyon patuloy na nakatingin sa kanya si Lidong na may mga punyal sa kanyang mga mata at nagtatampo habang gusto lang niya itong iwasan. Paulit-ulit itong iniisip ng kanyang ulo. Paano siya naging malamig sa kanya? Kahit sa isang pulong bigla siyang tumayo nagsalita ng walang kaparirikan at pagkatapos ay nagmamadaling umalis upang hanapin si Chenchi para pilitin itong managot para sa kanya. Narinig ng lahat ng nakaupo doon ang lahat at labis ding nasasabik at na-curious tungkol sa performance ni Lidong kagabi sa harap ni Chenchi. Inutusan ni Boss Fan ang manager na mula ngayon si Chenchi ay gagawing nangungunang babaeng artista ng kumpanya. Kaagad ang bagong pelikulang pinagbibidahan ni Lidong ay itinalaga kay Chenchi bilang female lead. Narinig ni Yuling ang balitang ito mula sa manager. Siya ay bitter ngunit sanay na. Ngayon ang tanging paraan ay sabotahe. Sa paggawa ng pelikula ng promotional clip para sa bagong pelikula hinimok niya ang manager na hayaan muna siyang mag-shoot kasama si Lidong ang supporting male lead. Sa set siya ay patuloy na kumikilos na mahiyain at kilalang kilala na gustong imbitahan siya sa hapunan kasama niya ngunit ito ay tumanggi. Sinadya niyang saktan ang sarili para madala sa ospital. Nang matapos siya sa trabaho at pauwi na nakita niya si Jichin na nakikipagkita kay Chenchi nagtapat na nagsasabing hihintayin niya ito. Huminto siya kaagad dahil hindi niya gusto ang taong gusto niyang hinahabol. Ngunit sa sandaling nakita ni Chenchi ang bahid ng dugo sa kanya nag-aalala siyang nagtanong tungkol dito. Nakita ito ni Jichin at tahasang naunawaan na malamang na natalo siya sa round na ito. Pagkatapos nito sinundan ni Chenchi si Jichin sa ospital. Naiinis man siya kay Yuling na balitaan niyang nasugatan siya habang kumukuha ng litrato kasama si Lidong. Dahil iyon kay Lidong kaya responsibilidad niyang suriin siya. Sino ang nakakaalam na sa pagdating niya makikita niya si Yuzheng na mukhang pagod naglalakad palabas. Sinabi niya na marahil ay dahil sumugod siya na balitaan na nasugatan ang kanyang nakababatang kapatid. Binagulan ni Chenchi ang isang hakbang. Nang makitang tinutulungan at inaalalayan siya ni Lidong sumibol ang selos sa loob niya. Walang sabi-sabi umalis muna siya. Pag-uwi ni Lidong pinagalitan niya ito sa paghahanap sa kanya. Galit niyang ibinato ang diary sa kanya para basahin. Hindi ba't ito ang mga salita niya para sa kanyang secret lover? Kung maibabalik ko lang ang pagiging 19 ko siguradong hindi ko na siya pakakawalan. Inihagis niya ang diary tinatanggihan na siya ang gumawa nito. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay tumingin ng diretso sa kanya at sinabing ang kanyang lihim na manliligaw ay maaaring siya lamang. Ang pahayag na ito ay nagpatibok muli ng kanyang puso. Kinabukasan tatanggap ng bagong super project ng kumpanya sa sandaling matanggap niya ang script naisip niya na siya ang gaganap bilang ikatlong supporting female role gaya ng orihinal na plano.
Pero nang marinig niyang humindi ang staff medyo nadismaya siya at hiniling na gumanap sa pang-apat na supporting female role. Ngunit isa na namang iling ito ng ulo. She was feeling down not understand what she will play when they suddenly announced that she was cast as the female lead acting alongside Lidong. Siya at ang chubby assistant ay labis na natuwa nang hindi masabi. Matapos hindi pinansin sa loob ng 7 taon inagaw ang pagkakaroon ng bagong papel sa pelikula. Ngayon ay nakatanggap siya ng isang super VIP na proyekto. Susunod susubukan ang mga damit. Ang pinakanagustuhan niyang damit ay isang display item na hindi pinapayagang hiramin. Si Lidong ay natapos ng subukan ang kanyang damit at nakita niya ang tingin ni Changxi sa damit na iyon. Agad niyang ginamit ang posisyon niya ngayon at ibinalik iyon bilang regalo sa kanya. Sa nakikita niyang masaya hindi niya maitago ang sariling saya at nagtatalon sa tuwa. Sa party hinawakan niya ang braso nito parang match made in heaven. Si Changxi ay palaging maganda ngunit dahil sa pagiging hindi gaanong sikat hindi siya napansin. Ngayon ang mga mata ng lahat ay nasa kanya at kay Lidong. Si Yuling ay ganap ng malusog at dumating upang tuyain si Changxi ipinagyayabang kung paano siya inalagaan ni Lidong sa bawat pangangailangan habang siya ay nasa ospital. Pagod na sa pakikinig si Changxi at aalis na sana nang itulak siya ni Yuling. Ngunit naroon si Lidong mabilis na tumakbo papunta sa kanya upang saluhin siya sa baywang. Samantalang si Yuling wala siyang pakialam at bumagsak ito sa sahig. Kitang-kita ng lahat ang kanyang pangit na ugali kaya't wala siyang nagawa kundi ang mabilis na tumakas. Pagbalik sa dressing room nagngangalit pa si Yuling. Ngunit biglang narinig niya ang pag-uusap ng dalawang tao tungkol sa pagkidnap kay Changxi noong nakaraang pagkakataon. Nakikinig ang binata sa crush niya gustong saktan ang taong kinasusuklaman niya pero ngayon gusto niyang talikuran ang lahat ng responsibilidad. Sinamantala ang pagkakataong ito pinuntahan siya ni Yuling na sinasabing malapit niyang kaibigan ang taong gusto niya na nangangakong tutulungan siya kung makikinig siya sa kanya. Sino ang nakakaalam kung anong problema ang makakaharap ni Changxi sa pagkakataong ito? Samantala kababalik lang ni Jiqing mula sa pakikipagkita sa direktor. Pinagalitan siya ng manager niya sa hindi niya pagtutok sa trabaho. Dahil ba sa sobrang pag-aalala niya kay Changxi ay na-distract siya. Kailangan ng direktor ang isang tulad niya para kunin ang papel para manalo ng mga parangal para sa pelikula. Nagalit si Jiqing. Siya ay nasa industriya sa loob ng 10 taon nagtatrabaho ng walang tigil. Nang sa wakas ay nagkaroon na siya ng isang tiyak na posisyon pakiramdam niya ay walang laman sa loob hindi magawa ang gusto niya wala ang taong mahal niya. Gusto lang niyang magpahinga dahil sa sobrang pagod. Narinig ito ng manager at napailing na lang siya sa sobrang sama ng loob. Para naman kay Changxi at Lidong medyo late na silang nakabalik mula sa party kaya medyo nakaramdam siya ng lamig ayaw kumain o uminom ng kahit ano at gusto na lang niyang pumunta sa kanyang kwarto para magpahinga. Kinaumagahan bumangon siya para gisingin siya para mag-almusal para makapunta sila sa set ng pelikula ngunit patuloy itong tumatawag at hindi ito sumasagot. Dahil sa pag-aalala siya na mismo ang nagbukas ng pinto. Nakita niya itong nakahiga at walang malay sa kama at nilalagnat siya. Nagsasalita din siya sa kanyang pagtulog tinatawag ang kanyang pangalan ng matalik at sinasabing siya ang magluluto para sa kanya. Hindi naintindihan ni Lidong. Kailanman ay hindi siya nagluto para sa kanya kaya bakit niya ito tinatawagan ng matalik ibang-iba sa karaniwan. Pero hindi na siya nag-isip. Pinainom niya ito ng gamot para mabawasan ang lagnat at pinahiga siya. Nang magising nagdala si Lidong ng lugaw at pinakain ng kutsara. Nang bumuti na ang pakiramdam niya agad na tumawag si chubby assistant para himukin silang dalawa na magtrabaho. Pero pagdating nila doon para sa meeting ang role na lang ang kulang ay ang supporting male lead. Ngunit ito ay naiintindihan. Bago at hindi pa sikat ang male lead. Ang babaeng lead ay nasa loob ng maraming taon ngunit walang reputasyon. Kaya sino ang gustong kumuha ng papel na ito? Ngunit lumitaw ang taong iyon. Ito ay walang iba kundi ang superstar na si Jiqing. Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Nagsimulang magbulungan at magtsismisan ang lahat iniisip kung bina-blackmail siya ng kumpanya. Kaya kinailangan niyang magpakababa para tanggapin ang supporting role. Kahit si Chun Sam-andal siya at nagtanong. Pero aniya ito ay dahil nakita niyang angkop ang karakter. Bagaman ito ay isang pansuportang papel ang proyekto ng pelikula ay S-class. Kaya bakit hindi niya matanggap? Pagkatapos ng isang hindi masyadong maayos na araw ng trabaho pabalik sa bahay nakita pa ni Lidong ang isang lumang larawan nila ni Chun na magkasama sa imbakan.
Tinanong niya ito kung kailan siya naging katulong at kung bakit may ganoong intimate na litrato. Hindi niya alam ang isasagot, tumalikod siya, hinalikan siya sa pisngi, hinablot ang litrato at tumakbo paakyat sa kwarto niya. Kinaumagahan, pagkabukas niya ng pinto, naghihintay si Lidong sa labas. Pinilit niya itong magpaliwanag ng malinaw, ngunit itinanggi niya ang lahat. Walang litrato at hinding-hindi niya ito hahalikan sa isang kwento. Balewala ito ngayon ang araw ng announcement ng cast para sa super project. Naghintay at naghintay ang lahat, ngunit hindi pa dumarating ang babaeng lead. Nabalitaan nila na siya ay isang kilalang artista. Ngunit nang bumukas ang pinto, pumasok si Chun. Siya nakadamit ng elegante na may mapang-akit na hiwa sa kanyang damit at isang sopistikadong updo, pumasok na ligo sa mga hinahangaang tingin ng lahat. Mabilis na hinigit ni Lidong si Ji-ching sa tabi para bigyan ng puwang si Chun, lumapit ito sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pangunahing babae para sa pelikulang The Misguided Lover, ang super S-class na proyekto sa pagkakataong ito. Ang dalawa sa kanila ay nanatiling nakatingin sa isa't isa at nakangiti, hindi alam na si Ji-ching ay isa sa iiyak sa loob. Ang kanyang pagkuha sa supporting role sa pagkakataong ito ay labis na ikinagalit ng kanyang manager. Gusto niya itong kumprontahin, tinatanong kung bakit niya isasakripisyo ang kanyang career para sa isang babae. Ngunit nang makita kung gaano siya katigas ang pakikipag-usap, ay walang silbi. Aalis na sana siya nang dumating ang supporting actress na baliw sa mga lalaki. Siya si Chen, narinig ko lang ang pangalan niya. Gusto ni Ji-ching na iwasan siya tulad ng salot at ibinuka pa niya ang kanyang bibig para punahin si Chun sa kanyang harapan. Galit na pinagalitan siya ni Ji-ching, "It's none of your business." Maya-maya sa practice room, si Chun ay nagsasayaw siya, ngunit nadulas at nahulog. Mabuti na lang at sumugod si Lidong para yakapin ang kanyang pagkahulog. Maayos naman siya pero masakit ang kamay niya. Nag-aalala si Ji-ching sa taong inaalagaan niya, ngunit nag-aalala lang siya kay Lidong. Naalala niya ang panahong nahulog siya habang nagsasanay ng pagsasayaw at si Chun ay inalagaan din siya nito ng husto. Dumating ang assistant director para tingnan kung ano ang nangyayari. Nalaman ng lahat na dahil iyon kay Chen. Si Chun ay diretso siyang nagtanong sa kanya tungkol dito at pinagalitan dahil alam lang niya kung paano akitin si Ji-ching, kaya tinanggap niya ang isang sumusuportang papel upang ituloy siya. Sa sobrang galit niya ay tinulak niya ito ng kaunti. Sa kasamaang palad, lihim na kinunan ang eksenang iyon at umabot sa kamay ng taong dumukot sa kanya noong huling pagkakataon. Nakita niyang kinakausap ang kanyang Chen at nabaliw na naman siya na gustong turuan si Chun ng leksyon. Sa daan, Chun siya ay namamasyal. Natakot siya dahil pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, ngunit sa kabutihang palad si Ji-ching iyon. Dahil doon, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang masamang tao na atakihin siya. Dumating ang unang araw ng paggawa ng pelikula. Sina Chun, Lidong at Ji-ching ay masayang nagpa-picture together. Pagkatapos ay oras na para kumuha ng ilang pampromosyong larawan. Sa kasamaang palad, Chun siya ay nasugatan habang sinusubukan ang mga damit. Nakipagtalo si Chen na hindi niya ginawa, gusto lang niyang ayusin ang kanyang mga damit. Pero kakaiba, hindi niya mahanap ang luhang nakita niya kanina. Kinaladkad ng costume staff si Chen para isumbong siya, pero hindi ito patas. Si Yuling ang nag-set up kay Chen. Ngayon ang mukha niya ay nagniningning sa tuwa. Pagkatapos ng insidenteng ito, nag-usap-usap ang lahat na si Chen ay masisipa sa film crew. Chun, hindi niya sinasadyang narinig ito. Sinabi rin ng lahat na mabigat siya dahil may umalalay sa kanya. Iyon ang VIP contract ni Lidong sa kumpanyang ito. Itinalaga lang niya siya bilang female lead at siya ang naging female lead. Nagdilim ang mukha ni Chun nang marinig niya ito. Sa bahay, hinarap niya si Lidong, tinanong kung bakit siya ang napili nitong bida. Sa pamamagitan nito, hindi niya iginalang ang propesyon na ito, hindi niya pinahalagahan ang mga pagsisikap nito. Sinabi niya na tinanggap ni Ji-ching ang isang supporting role para sa kanya at napakasaya niya. Pero nang tulungan siya nitong maging female lead, pinagalitan siya nito. Gusto lang niyang kumilos kasama siya, mali ba iyon? Si Chun ay galit na umalis ng bahay, hindi pinayagan siyang sumunod. Samantala, nakita ng lalaking nagpasando kay Chen na nakikout siya sa film crew dahil kay Chun-shi. Kaya tinawagan niya si Yuling para tanungin ang address ni Chun. Sino ang nakakaalam na sasagutin ni Yuzhang ang telepono? Habang nakikinig, tumakbo si Yuling, inagaw ang telepono at agad na binigay ang address. Nang makita niyang papatayin niya ito, natakot siya para kay Lidong at nagmadaling pumunta doon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita ni Yuzhang ang kanyang nakababatang kapatid na babae na lumalabas sa gabi, kaya nag-alala siya at sinundan siya.
Dumating si Yulang sa bahay ni Chun at biglang nag-doorbell. Binuksan ni Lidong ang pinto at tinanong niya nasaan si Ate Chun. Gusto ko siyang makita. Kalalabas lang daw niya kaya gumaan ang pakiramdam niya at pumasok sa loob para maupo at makausap si Lidong. Samantala si Chun ay naglalakad sa isang desyerto na kalye. May hawak na kutsilyo ang lalaking iyon at sinusundan siya. Nasa bahay si Lidong na nagbubuhos ng tubig para sa kanyang bisita nang hindi niya sinasadyang natapon ito. Pakiramdam niya ay isa itong masamang palatandaan. Kaya lalabas na sana siya para hanapin si Chun pero nakadikit sa kanya ang babaeng iyon. Kahit anong kapit niya si Chun lang ang inaalala niya. Samantala hinanap ni Yuzhang si Yulang at nakilala niya si Chun. Kaya dali-dali niya itong sinabihan na mag-ingat dahil may gustong manakit sa kanya. Nang matapos siyang magsalita sumugod ang lalaking iyon na may dalang kutsilyo. Agad na tinulak ni Yuzhang si Chun palabas at kinuha ang saksak. Ang lalaki ay pinigilan ng maraming tao ngunit patuloy itong sumisigaw na gusto niyang patayin si Chun Shi dahil sa pananakit sa kanyang tiyan. Mabilis na dumating ang ambulansya para tumulong. Si Yulang sa isang sasakyan mula sa malayo ay nakita ang eksena at napangiti sa kanyang sarili iniisip na kung si Chun ay naaksidente si Lidong ay sa kanya. Ngunit pagkauwi na niya galit na ibinalita ni Boss Su na naaksidente ang kanyang nakatatandang kapatid at isinugod sa ospital ang buong pamilya. Narinig ni Lidong ang tawag ni Chun sa telepono at isinugod siya sa ospital. Akala niya ay may nangyari na sa kanya kaya labis siyang nababalisa. Niyakap niya ito ng mahigpit at ikinwento ang mga pangyayari. Pagkatapos ay bumukas ang mga pintuan ng emergency room. Nakalulungkot hindi nakaligtas si Yuzhang. Siya ay nagpunta upang magbigay ng kanilang mga pahayag habang ang ama ni Yulang at si Yulang ay naroon sa tabi ni Yuzhang sa huling pagkakataon. Pag-uwi nilinis ni Yulang ang memorial na larawan ng kanyang kapatid. Pinagalitan ng kanyang ama ang kasambahay dahil sa hindi pagbabantay ng mabuti kay Yuzhang. Mayroon na siyang sakit sa puso at tumakbo palabas sa gabi. Kinailangang aminin ng kasambahay na natakot ang nakatatandang kapatid na babae na masangkot sa gulo ang nakababatang kapatid kaya hinabol niya ito. Narinig din ito ni Yulang at natigilan. Kaya dahil sa kanya kaya namatay ang kapatid niya. Sinimulan niyang sisihin ang sarili sa trahedyang ito. Kailangan ni Boss Su na ipaliwanag ng malinaw ni Yulang kung ano ang dahilan. She blamed it all on Chun Shi. Dahil lang sa gusto niyang patay na siya dahil gusto niyang makasama si Lidong sinapit ng kapatid niya ang kasawiang ito. Ang kanyang ama ay lumipad sa galit. Lahat ng iyon ay dahil sa lalaking iyon. Pinagalitan siya nito tinatanong kung lovesick ba siya o ano. Hindi dapat mamatay ng walang kabuluhan ang kapatid niya. Sinisi niya pabalik ang kanyang ama tinanong kung nais niya ang namatay na tao ay siya at hindi ang kanyang kapatid na babae. Kung sa puso niya hindi man lang siya karapat-dapat sa isang illegitimate child. Sa sobrang galit ni Boss Su ay sinampal niya ito dahilan para mauntog ang ulo nito sa sulok ng mesa at mawalan ng malay. Sumugod siya para alalayan si Yulang niyugyug siya at tinawag na gisingin siya ngunit walang epekto. Kinaumagahan iminulat ni Yulang ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang sarili sa ospital ang kanyang ama ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya maalala kung bakit siya nandito. Ang kanyang ulo ay pumipintig at patuloy niyang tinatanong kung nasaan ang kanyang kapatid na labis na nag-aalala kay Boss Su. Pagkatapos ay nagpunta siya upang tanungin ang doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang anak na babae. Nalaman niya na dahil sa matinding psikolohikal na pagkabigla pansamantalang nakalimutan niya ang ilang bagay. Unti-unti bubuti ang kanyang kalagayan sa mabuting pangangalaga. Pagkatapos ay iniuwi niya si Yulang. Pagdating niya ay tinanong niya ulit kung nasaan ang kapatid niya. Nasasaktan siya iniisip na nawalan na siya ng isang anak na babae. Ayaw din niyang mawala ang isang ito. Binigyan niya ito ng matamis at hinog na strawberry ang paborito niyang kainin. Biglang bumalik kay Yulang ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Noon strawberry lang ang binigay niya sa kanyang nakatatandang kapatid pinabayaan itong maupo at manood. Pero laging binibigay ng kanyang ate ang lahat sa kanya dahil alam niyang gusto niya ang mga ito. Nagsimula na namang sumakit ang kanyang ulo ng labis. Bigla niyang naalala na namatay ang kapatid niya sa pagliligtas kay Changxi. Napasigaw si Yulang sa sakit. May akap lang siya ng kanyang ama at umaliw sa kanya. Para naman kay Changxi hindi na siya nakakain o nakatulog ng maayos simula noong araw na iyon. Muli siyang binangungot na panaginipan si Yuzhang. Ang kanyang mga sigaw ay nagmadali kay Lidong at makita kung ano ang mali. Sa sobrang takot niya ay niyakap niya ito ng mahigpit.
Kahit na pinalakas at pinapakalma siya nito, gusto pa rin niyang manatili siya sa tabi niya sa sandaling ito. Kinabukasan ipinakita ng assistant ang isang video clip na kumakalat online tungkol sa insidente kasama si Changxi. Lahat sila ay natatakot na ang insidente ay makakaapekto sa schedule ng paggawa ng pelikula dahil sa hindi matatag na kalagayan ng pag-iisip ni Changxi. Palaging gustong hanapin siya ng mga reporter para sa balita. Nagmungkahi siya ng boss fan ngunit pinalitan nila ang babaeng lead. Agad siyang nakipagkita kay Lidong para makipag-ayos ngunit nakapagdesisyon na siya. Tanging si Changxi lang ang makalaro sa tapat niya. Kung hindi dapat nilang palitan din ang male lead. Pagkasabi niya nun ay galit siyang umalis. Boss fan was like, "I'm so tired of this." Ang mga netizen ay pinangunahan ng ilong ni Boss So. May napublish siyang balita na ang insidente ay dahil sa hindi pagkakaunawaan ng love triangle sa pagitan ni Changxi at Chen. Nabasa ni Yuling ang balita at sinisi sila sa pagpatay sa kanyang kapatid, determinadong ipaghiganti siya. Narinig niya ang sigaw ng kasambahay at nagmamadaling bumaba para aliwin si Yuling. Nangako siyang tiyak na ipaghihiganti niya si Yuzheng para sa kanya. Sa gilid ni Jiqing hindi rin siya umupo. Hiniling niyang ibalik ang kanyang social media account ngunit hindi niya ito nakuha kaya diretso siyang nagpunta upang magbigay ng isang panayam upang ipagtanggol si Changxi. Labis na ikinagalit nito ang kanyang manager na nagtanong kung saan napunta ang dating nagmamakaawa sa kanya na may ambisyong maging number 1 star sa entertainment industry. Bakit isasakripisyo ang lahat para sa isang hindi karapat-dapat na babae? Pagod na siyang magpaliwanag. Dapat ba siyang maupo? At pinuntahan ng boss fan si Mrs. Lin para ipaalam sa kanya ang tungkol sa super project The Misguided Lover. Gusto nilang palitan ang babaeng lead ngunit hindi pumayag si Chairman Yin. Agad niyang hinanap si Changxi. Akala niya ay hinahanap niya ang kanyang anak kaya sinabi niyang wala ito at hiniling na umalis siya. Pero sinabi ni Mrs. Lin na pumunta siya sa kanya dahil gusto ng production company na palitan ang female lead. Nang makita siyang mahina duwag at nagtatago, walang humpay siyang pinagalitan. Ito ba ang parehong taong may matalas na dila na nakipagtalo sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang sariling mga pananaw noon? Kung wala siyang pakialam, anong klaseng bagyo ang maaaring magpabagsak sa kanya? She concluded by saying that she liked her from back then more than the weak lang she was now. Napag-alaman na ng puntahan siya ng boss fan para hayaan siyang magdesisyon dahil ang kumpanya ay namuhunan ng malaki sa proyektong ito. Sinabi niya sa kanya na makinig kay Lidong at huwag baguhin ang babaeng lead. Nakakagulat din. Sa isa pang pangyayari, tinawagan ni Yuling si Chen upang makipagkita sa kanya sa isang abandonadong bahay at pagkatapos ay pinatay siya. Kinabukasan na iulat sa balita na nawawala ang aktres na si Chen. Narinig ni Yuling na nag-uusap ang mga tao at kontentong ngumiti sa sarili. Ang babaeng ito ay talagang may sakit, mga tao. Sa film crew bumalik si Changxi sa paggawa ng pelikula ayon sa schedule. Nang makita ito, kinilala rin ni Mrs. Lin ang kanyang pagsisikap at mas nakilala siya. Oras na para mag-film. Ang lalaki at babae na lead ay dumaan sa isa't isa. Hindi sinasadyang nalaglag ni Changxi ang kanyang panyo at kinuha ito ni Lidong nang yumuko siya para kunin ang panyo at ibalik ito sa binibini. Tinamaan siya ng nahulog na paso sa ulo at kinailangan pang maospital. Ito ay isa pang gawa ng isang taong inupahan ni Yuling. Hindi nagtagal ay nagising si Lidong ngunit nabawi niya ang kanyang alaala. Naalala niya ang lahat ng nangyari kamakailan habang siya ay amnesiac. Gayunpaman wala pa rin siyang sinabi kay Changxi at patuloy siyang sinundan sa crew ng pelikula. Ngunit bumalik ang kanyang dominanteng chairman na personalidad na naging dahilan upang siya ay kumilos ng may pag-aatubili, nakikinig sa mga direksyon ng kanyang mga nasasakupan. Siya ay lubhang hindi komportable at pagkatapos ay inutusan siya ni Changxi na bumili ng kape. Pumunta pa rin siya pero laging nakasimangot ang mukha niya. Paulit-ulit niyang pinapaalalahanan siya na huwag mag-attitude dahil kahit big star siya, assistant pa rin niya ito. Galit na umalis si Lidong. Pagkatapos nang makita si Jiqing na nakatayo at nakikipag-usap kay Chen Hai, lumusob siya, inakbayan siya at binyantaan si Jiqing na huwag hawakan ang kanyang babae at pagkatapos ay kinuha siya. Naisip ni Changxi na kakaiba ito at tinanong kung may naalala siya ngunit itinanggi pa rin niya ito at itinago ang katotohanang nabawi niya ang kanyang alaala. Kinagabihan kailangan pa nilang mag-film para makasabay sa schedule. Ang lahat ay abala sa pagbabasa ng script. Nang tumakbo ang chubby na assistant, nagpanik, sinabi na hinanap niya kung saan-saan ngunit hindi mahanap si Changxi at hindi niya sinasagot ang kanyang telepono.
Ang lahat ay galit na naghanap kung saan-saan ngunit hindi siya mahanap at nang magising siya kinilabutan siya dahil nasa tabi niya ang bangkay ni Chen. Ang mas nakakagulat si Yuling ay nakatayo roon nakatingin kay Changxi nang may pagyayabang. Sinimulan niyang sisihin si Changxi sa ginawa niyang pagkabaliw ng ganito mula nang mabalitaan niyang ikinasal sina Changxi at Lidong at pagkatapos ay nang makita niya ang malamig na katawan ng kanyang kapatid dahil iniligtas niya ang kanyang buhay sinakal niya si Changxi hindi siya hinayaang magpaliwanag kahit na gusto niyang humingi ng tawad sa pagkamatay ni Yuzing. Biglang nagring ang telepono ni Yuling. Napatingin siya dito at biglang nagbago ang tono. Mabuting anak ako sa tatay ko hindi ko siya magawang malungkot. Pagkatapos ay umalis siya hindi pinapansin ang paghingi ng tulong ni Changxi. Samantala nakita ni Jiqing ang nahulog na telepono ni Changxi. Nabasag na ito kaya malamang may problema siya. Nagtipon-tipon ang lahat pinaghihinala ang may kaugnayan ito sa pagkawala ni Chen. Tumawag si Jiqing ng pulis at tumakbo si Lidong upang tingnan ang mga surveillance camera sa lugar na ito. Pinanood ni Lidong ang surveillance footage at nakilala lang niya ang kotse ng pamilyang Su na lumitaw kasabay ng pagkawala ni Changxi. Pumasok siya sa bahay ni Basu para humingi ng tao ngunit kinukutya niya lang ang pamilya Yin tinanong kung ano ang karapatan nilang tanungin ang pamilya Su. Tsaka buong araw siyang nasa opisina niya hindi siya sumusulpot sa labas kaya wala siyang kinalaman. Sinabi ni Lidong na natapos na ang kaso ni Yuzing. Inosente si Changxi at hindi pa rin malinaw kung bakit nawala si Chen kaya umaasa siyang hindi siya gagawa ng mali at pagsisihan ito sa huli. Nang umalis siya tinanong niya ang kasambahay kung ano ang ginawa ng kanyang anak na babae ngayon. Buong araw daw siyang natulog. Pumasok siya sa silid ni Yuling at nakita siyang natutulog. Hinailan niya ang kumot para takpan siya ngunit may nakita siyang mantsa ng putik sa kanyang sapatos. Pagkatapos ay naisip niya may kaugnayan kaya ito sa kanyang anak na babae. Sa panig ni Lidong nagsusumikap pa rin siyang mahanap siya. Iniulat ng assistant director na ang oras na nawala si Changxi ay maikli pa kaya hindi sapat na mag-file ng ulat. Iginiit pa rin ni Lidong na sangkot dito ang pamilya Su. Kaya maagang umaga sinundan nila ni Jiqing ang pamilya Su. Patuloy na tinatawagan ng manager si Jiqing ngunit hindi siya sumasagot. Naiinip si Lidong at nagtanong. Aniya maliban sa trabaho wala nang ibang importante. Tapos dumaan yung sasakyan ni Baso. Sumunod silang dalawa at nakita siyang bumibisita sa kanyang anak na babae tumingin siya sa bouquet ng mga liryo at pagkatapos ay inisip ang lugar na pinakagustong puntahan ni Yuling. Ang lugar kung saan maaari niyang panoorin ang paglubog ng araw sa ibabaw ng lungsod. Agad naman siyang umalis. Sumunod din ang dalawang binata. Sa oras na iyon nakatali ng mataas si Changxi. Dahan daw ang lumapit si Yuling sinabing gusto niyang ipadala siya sa kabilang buhay kasama ang kanyang kapatid upang mabayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Sa sandaling iyon dumating si Basu sa tamang oras upang pigilan si Yuling. Sumugod din ang dalawang binata na nangangakong makakamit niya ang anuman basta't pinakawalan niya si Changxi. Gusto niyang bumalik ang kapatid niya. Paano ito naging posible? Nang makitang lalo siyang nabalisa kinailangan ni Basu na ihayag ang katotohanan. Walang kinalaman si Changxi sa pagkamatay ni Yuzing. Si Yuling ang nagudyok at nagudyok sa panatikong tagahanga ng aktres na si Chen na humantong sa kanya upang maghayganti kay Changxi. Sa hindi sinasadya kinuha ni Yuzing ang suntok sa halip at namatay. Si Yuling ay hindi nakinig hindi tinanggap ang katotohanang ito ngunit nagsimula siyang magambala magsalita ng baliw. Sinamantala ng tatlong lalaki ang pagkakataong makalapit. Sinubukan ng ama na suyuan ang kanyang anak ngunit nabigo. Nagpumiglas pa siya at tinulak si Changxi pababa. Mabilis na lumapit si Lidong at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay hindi binibitawan kahit na siya ay nasa sobrang sakit. Sinabi ni Lidong na nang magpakasal sila nanumpa silang magkahawak kamay at hinding-hindi bibitaw. Kung maaari ito ay kung sila ay namatay ng magkasama. Sinikap ni Jiqing na hilahin pabalik si Lidong hindi hinayaang mamatay silang dalawa ng magkasama. Patuloy na hinihimok ni Changxi si Lidong na bumitaw. Sa kabutihang palad dumating ang mga pulis sa tamang oras upang iligtas sila at para arestuhin din si Yuling. After all that nagkabalikan sila na parang hindi pa nagsimula parang ngayon lang sila nagkakilala. Hiniling ni Lidong na mahalin muli si Changxi na mahalin muli ang kanyang asawa. Itinanggi niya ang pagiging asawa niya dahil sinunog niya ang sertipiko ng kasal. Kung nasunog ito maaari na lang tayong magparehistro muli sabi ni Lidong. Pag-iisipan daw niya kung magtapat siya ng tapat. May iba pa ba siyang tinatago sa kanya?
Itinaas ni Lidong ang kanyang kamay at nanumpa sa langit. Totoo na siya ay lasing at dinala sa isang hotel ni Yuling, ngunit siya ay nahimazmasan sa oras at kontrolado ang kanyang sarili, tinatanggihan ang kanyang mga pasulong at umalis. Sinabi niya na hindi tungkol doon. Hulaan ni Lidong ay tungkol ito sa tala-arawan. Mali lang ang pagkakaintindi nito sa kanya. Hindi pa niya nabasa hanggang sa ang pangalan ng kanyang secret lover, which was his wife Changxi. Pumayag siyang patawarin ang lahat. Magkabalikan silang dalawa sa isang kondisyon na pakasalan siya muli. Pumayag kaagad si Lidong. Ano ang dapat pag-alinlangan? Masayang niyakap nila ang isa't isa na para bang walang hiwalayan. Noong araw na isinuot ni Changxi ang magandang damit pangkasal, dinala ni Jiqing ang kwintas mula noon para ibigay sa kanya bilang regalo sa kasal. Sa pagkakataong ito, buong puso niyang inamin ang pagkatalo niya kay Lidong, nagsisisi lamang na noong araw na siya ay pinakamaganda, hindi siya sa kanya. Well, this time gusto lang niyang batiin siya bilang kaibigan. Pagkatapos ay nagkaroon ng seremonya ng kasal ang mag-asawa. Makalipas ang isang taon, masayang pumipili si Mrs. Lin ng mga damit para sa sanggol, kaya alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi nagtagal, hinawakan ni Lidong ang maliit na anghel nila ng kanyang asawa sa kanyang mga bisig. Kapag nakikita mo silang masaya, masaya ka rin ba?